May tanong sa akin, Boss Ray, ano ibig sabihin na lagi sinasabi ng OLA na legal department? Napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video natin ngayon, alamin po natin ano ba yung laging sinasabi at panakot nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to na legal department daw nila. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga po is Boss Ray, ano ibig sabihin ng lagi sinasabi ng OLA na legal department? Yan ho yung madalas na pang pang panakot, Yan lagi nilang message sa atin na your account is already endorsed to the legal department. Okay, so ito lamang po yan, Lahat naman po ng kumpanya may legal department. Okay, kaya lang, ang malaki ho kasing question mark dyan is, sila ba meron? Totoo bang meron? Okay, kasi kaya yan ang tanong ko, kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps, lalong-lalo na po, yung mga illegal, malabo pa sa alketran na magkaroon ng legal department yan. Bakit ko nasabi? Kasi po, pansinin nyo yung mga pinapadalang mensahe. Mali-mali ang grammar, di po ba? Hindi nyo malaman kung saan papunta yung English, di po ba? Manong Tagalogin pwede naman. Di po ba? Halatang-halata po na walang nag-check nung kanilang mga pinapadalang mensahe. Supposed to be po yan dapat, chine-check po ng kanilang legal department kung yung mga mensahe po na pinapadala po nila is legal. Hindi ho po pwede na padala ka lang ng padala ng mensahe, hindi ho po pwede yun. Kahit sabihin ho natin na naka-template po yan, dapat ho yan chine-check po ng mga abogado. Nasaan po yung legal department nila? Di po ba? Tsaka, kung may legal department yan, hindi ho ganyan maningil yung mga yan. Okay, tsaka ito pa ho. Ang trabaho po ng legal department, unang-una is, i-check po yung kanilang legality. Unang-una, sila muna ho ang unang checkin nun Diba, yung legality ng mga documentation po nila, yung proseso nila. Kung naaayon po ba, sa batas po natin. Kasi meron ho tayong mga batas na dapat sundin sa pagpapautang. So, yun po ang unang dapat chinecheck ng legal department nila. Pangalawa, okay. Let's say, sige po, meron pong mga hindi nakapagbayad. So, ito pong legal department supposed to be, ay meron na dapat nagawa yan na notices, demand letters na ipapadala na lamang po, ng kanilang mga, collection agents. Okay? Pero nasaan? Di po ba? Basahin nyo po, yung kanilang mga sinasabing demand letter o mga notices. Hindi ho yun, makakapasa na demand letter. Bakit? Puro pananakot Puro batas po ang nakalagay. Okay? Kung mapapanood nyo po, or kung napanood nyo po yung ating video yesterday, na-discuss ko po doon kung ano po yung mga nilalaman. Or kung para ma-check po ninyo kung legitimate po ba yung demand letter. Siguradong hindi Kasi nga ang nakalagay, puro pwede kang kasuhan ng ganitong Article 315, di ba? Tawag dito, small claims estafa, di ba? Mga mali-mali na mga kaso. So, paano nyo sasabihin na meron silang legal department? Di po ba? Nirehistro nga nung kumpanya nila, hindi mahirehistro Magkakaroon pa po ng legal department, may bayad po ang abogado. Di po ba? Hindi naman ho ganun kamura yung mga yan. Definitely, kasi po, ito po kaya hindi ko sinabing hindi ganun kamura ang bayad sa mga abogado. Nag-aral ho ng matagal yan. Nagbar po yan. Di po ba? So, natural lamang na makompensate sila ng maayos, di ba? Kasi bakit? Siyempre, ang binabayaan mo dun yung serbisyo nila, yung pinag-aralan nila Di ba?
O sa tingin nyo, magbabayad yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, yung mga illegal? Hindi. Malabo pa sa alketran yan. Kaya po, wag ho nating stressin yung ating sarili doon sa mga sinasabi, itong mga bugok na to na meron silang legal department. Ano ngayon kung meron silang legal department? Diba? So, gawin ngayon ng legal department nila kung ano po yung dapat gawin. No? Sa pamamaraan legal, kaya nga legal department sila, diba? Kasi ho, ito lang yan. Kung yung pong mga mensahe na pinapadala sa atin, no, na mga pananakot at mga haras, lagi po nating iintindihin, ay wala ho tayong magagawa. No, kumbaga, magiging tayo, stagnant tayo. Mai-stress lamang tayo. Magkakaroon tayo ng anxiety, magkakaroon tayo ng depression. So, sino ho ang talo? Di po ba tayo? Okay? Yes! Okay? Nahiram natin, napakinabangan po natin. Dapat lamang po naman talaga nating bayaran. Kaya lang, okay, eto po yan. Kapag po yan illegal, meaning hindi po registered, well, kung magkano lamang po yung dinisburse sa inyo, yun lamang po ang inyong bayaran. Okay, ngayon, kung yan po'y rehistrado, ibig sabihin po, kasama yan sa recorded online lending platform, incorporated, meaning, SEC registered, at meron niyang secondary license, no, yung certificate of authority, yan. Ibig sabihin, legitimate yun. Pero, hindi ibig sabihin pagka legitimate or registered, okay na o maayos nang magpautang, magaling na makipag-negotiate, no? Hindi ho ganon. Meron pa rin po ng mga registered at legitimate na mga OLA na bugok. Okay po? Yun ang hindi ko maintindihan bakit ganun ang kanilang pamamaraan ng pagpapautang at paniningil. Okay? Kasi biruin yan, nag-effort ka na i-rehistro at maging legitimate yung inyong kumpanya, ba't hindi mo pagawing maayos yung pagpapautang? Diba? Napakasimple logic lang nun. Sentido common lang yun. Diba? Kasi kung gagawin mo rin yung ginagawa ng mga bugo katapusan ng online lending apps na hindi rehistrado, ba't ka pa nagparehistro? Diba? Yun ang hindi ko makuhang logic na ginagawa itong mga bugok na to po ba? Kaya uulitin ko po. Okay. Doon po sa mga sinasabing mga may legal department sila, wala naman ng problema yun. Karapatan ho nila yun. Okay? Kaya lang, ito ang sasabihin ko sa inyo. Huwag niyong stressin ang sarili niyo doon. Kasi, okay lang yun. Meron sila. Diba? Karapatan nila yun Pero karapatan din po natin na magtuloy-tuloy ang ating buhay. Hindi po ba? Kontrolin ho natin kung ano yung kaya nating kontrolin. Okay? Huwag ho tayong magpadala doon sa mga sinasabi nila na makaka-stress lang sa atin. Di po ba? Magkakaroon tayo ng anxiety, tapos madidepress na tayo. Di po ba? Sino tayo? Di ba tayo? Huwag hong ganun. Okay? Tuloy-tuloy po ang buhay. Yes, nandiyan na yan. Napasok na natin yan Hindi na ho natin kayang ibalik pa yung nakaraan. Okay? Ang gawin po natin, ulitin ko, kagaya yung sinabi ko kanina, kontrolin po natin kung ano yung kaya natin kontrolin. Yung ating isipan tsaka damdamin, sa atin yan So tayo kumontrol yan. Tapos, mag-focus tayo sa ating pamilya. Okay? Tsaka dun sa ating hanap buhay. Kasi po yung hanap buhay po natin ang magbibigay sa atin ng livelihood Yan manggagaling yung ating pangkain, pambayad sa bills, at syempre, pambayad dun sa mga nahiram po natin. Uulitin ko po. Okay? Hindi ko po kayo kinukonsinte na hindi bayaran ng ating mga utang. Kasi po ang utang, responsibilidad yan at obligasyon. So, kailangan at nararapat lamang po nating bayaran. Okay? Importante po dito is maklear yung mind natin para tayo makapag-focus tayo sa trabaho, para makapag-ipon, paunti-unti, pag nabuo yun, tsaka natin sila bayaran. Ulitin ko po, pagka sa illegitimate, sa illegal, yun lamang po dinisburse ang bayaran nyo, okay na yun. Okay? Ngayon, kung yan legitimate, coordinate. Makipag-usap kayo. Okay? Sabihin nyo na, nagkaroon ako ng konting problema, baka meron po kayong payment option dyan, maaari po ba natin pag-usapan ng maayos? Ngayon, kung binalagbag kayo, abasan tabi nyo. Diba? Kung, let's say for example, 10 yung OLA ninyo, unahin nyo yung mga OLA na nakikipag-usap ng maayos. Bakit kayo magpapaka-stress sa kanya, diba? Kayo kasi willing kayo magbayad, tapos sila naman ayaw makipag-usap ng maayos, di bayaran nyo kung alin yung maayos kausap. Marirealize nila na, bakit ba ginanon ko pa ng pakikipag-usap, hindi pa tuloy ako nabayaran, dapat ako na nauna. Diba? Marirealize din ho nila yon. Kasi at the end of the day, sino po ang talo?
'di ba? Sila kasi hindi sila nababayaran eh. So bakit kayo magpapaka-stress, 'di ba? So makipag-coordinate kayo sa kanila. Ngayon, pagka binalagbag kayo, isang tabi mo 'yun. Kung sino yung makipag-usap sa iyo ng maayos at binigyan kayo ng payment option, yun po ang una nating bayaran. No, huwag po nating stressin ang sarili natin. Kasi pag in-stress natin in-stress ang sarili natin, wala ho tayong patutunguhan. No, ang importante po dito is clear po yung isipan natin. Nakakapag-focus tayo doon sa mga dapat nating unahin at dapat asikasuhin. Di po ba? Unahin po natin ang ating pamilya saka po yung ating hanap buhay. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook at TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.